558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, patay sa nahulog na bus sa Skyway, umabot sa 22. Investigasyon tiniyak ng pamunuan ng Skyway. Iniimbestigahan po namin kung ano na nangyayari dito sa kung bakit tumalon yung Don Mariano bus dito sa Skyway, no? Kaso laban kay ERC Chair Zenaida Duco dahil sa pork barrel scam, isasampa sa Korte Suprema. May kaso kaming isasampa sa Korte Suprema. Hopefully bukas may file na yon or within this week pinupuno pa yung argumento. 5 police officers ni Presidential Peace Advisor Teresita Deles sugatan sa pagsabog sa Surigao del Norte. DepEd, kinumpirmang tuloy ang boxing sa palarong pambansa sa kabila ng pagkamatay ng isang estudyanteng boksingero. Headlines. Balitang negosyo mga kasama, pagtatayo po ng tilapia farm dyan sa loob ng Port Magsaysay, planchado na. Balitang World, ang Chile ay bago na hong Pangulo. Buong pansang bansa sa boses ng balita. RMN News. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Lunes ngayon mga kasama. December 16 na tayo, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Si Buddy Oberas. At ako naman si Frank de la Peña. Tayo ay live sa DWNX 91.1 RMN Naga, DZRS 1179 RMN Sorsogon, DXIC 711 RMN Iligan, at sa DXRC 900 RMN Zamboanga. Live pa rin international via Ustream. Search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Mga kasama, umakyat na sa 22 ang nasawi, habang 20 ang sugatan matapos mahulog mula sa Skyway ang bus ng Don Mariano Transit at bumagsak sa isang closed van sa West Service Road ng South Luzon Expressway, sakop ng Parañaque City, alas 5 kaninang madaling araw. Ama na suway pawang mga pasahero ng bus na biyaheng Pasita sa Laguna, may plakang UVC 916. Sa interview ng RMN sa pasahero ng bus na nagpapagaling na sa Parañaque Doctors Hospital, si Ryan Brisha, mabilis anya ang takbo ng driver ng bus na nakilala mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng bus na nakilala si Carmelo Alapcap nang mangyari ang aksidente. Nagpaikot-ikot pa ang bus bago tuloy ang mahulog sa service road. Baligiting po ako nun, ma'am. Yung bus po nasa parting, kasi palabang nasa parting kaliwa. Medyo mabilis siya, umaambon kanina. Tapos basa kasi yung daan eh. Napansin ko na lang na parang nag-crease. Mabilis kasi pangyayari. Hindi po ang napansin ko parang na siya nag-crease cross. Pinipilit yung balansin. Kumapit ako sa aking, yung sa unahan ko, hibakan. Ako yung kapitan. Ang natandaan ko, pababa siya tula-ulo. Tiniyak naman agad ni Manny Bonoan, President at CEO ng Skyway, na patuloy ang kanilang investigasyon sa pangyayari sa tulong na rin ng CCTV footage. Iniimbestigahan po namin kung ano na nangyayari dito sa kung bakit tumalon yung Don Mariano bus dito sa Skyway, no? At
Sisahin na namin kung ano yung nangyari dito. In the meantime, nag-clearing operation so lang kami dito sa binagsakan ng bus. So, meron kami. I-review po namin mamaya-maya ng konti. Nandito lang po ako sa site ngayon. Nandito po kami ng site. Yung lahat ng SOMCO nandito ngayon sa directing yung clearing operations ngayon dito sa may site. Samantala, pinatawan na po ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ng 30 araw na suspensyon ang prangkisa para sa buong fleet ng Don Mariano Transit Corporation na binubuo na may 78 units matapos masangkot sa aksidente. Ayon kay LTFRB Chairman Winston Hines, matapos siyang makausap ang may-ari ng kumpanya kung saan itong pinaricall at pinabalik sa garahe ang mga bus na nasa biyahe na. Pero piniliwanag pa ni Hines na dahil anya sa kaso ng aksidenteng Don Mariano bus, buong fleet na nga ang sinuspindi ng ahensya sa tindi ng pinsala. Dagdag pa ng opisyal, sakali mapatunayan may pagkukulang driver ng bus, maaari itong batawan ng criminal liability. Tiyak din nito ng pag-ugnayan ng ahensya sa insurance company ng bus para po sa ayuda naman sa mga naulilang pamilya na manasawing pasahero. So, meron pong coverage ng insurance yan. Entitled po ang mga nabiktima rito, ang mga namatay ng 75,000 per passenger. At doon sa mga nasaktan ay 15,000 per passenger. Kailangan po silang mabigyan kaagad ng financial assistance. At kung sumobra pa ang kanilang gastusin sa mga punerarya at pagpapalibing at mga gastusin po sa ospital ay kailangan panagutan din uyan ng Don Mariano Transit Bus Corporation. LTFRB Chairman Winston Hines sa interview ng RMN. Sa ibang headline naman natin, nakatagdang magsampa ng kaso ang grupo ni Bayan Muno Representative Nery Colmenares ngayong linggo sa Korte Suprema laban kay ERC Chairman Zenaida Ducot dahil sa pagkakasangkot nito sa 10 billion peso pork barrel fund scam. Maliban dito, ayon kay Colmenares, dapat na rin magbitiw sa pwesto si Ducot dahil sa pagsasabuatan ng ERC, Malampaya plants at ng mga power companies para sa big-time power rate hike ngayong buwan. Dapat muna mag-resign na yan o kaya dapat alisin na yan sa pwesto yung ERC commissioner sangkot pa pala yan sa pork barrel scam Anyway, may kaso kaming isasampa sa Korte Suprema. Hopefully bukas may file na yon or within this week. Pinupuno pa yung argumento na ITRO yung pag-akyat ng presyo ng kuryente dito at ang laki talaga ng posibilidad na may kolusyon between itong ERC, Malampaya at saka yung mga generators na ito para tumaas ang presyo ng electricity. Anya dapat lang na makulong ang lahat ng nasa likod ang pagpapataas ng singil sa kuryente dahil napakalaking pasakit ang ibinigay nito sa taong bayan. Sinabi pa ni Colmenares na dapat marunong makiramdam si Ducot at magkusa na lamang na mag-resign dahil sa kaliwat kanang kontrobersiyang kinasasangkutan nito. Kunting delikadesa ba? Kasi December 5 nag-apply ang Meralco. Ang alam namin, December 9, aprobado na ng ERC na provisional approval. So sabi namin, anong ibig sabihin itong provisional approval? Aprobahan muna, maningin muna sila. Tapos pag malaman, tsaka na lang titingnan ng ERC kung tama o maling paningin nila. Kung mali, ang singil ng Meralco, ibabalik ng Meralco, ilang taon yon. Medyo hindi maganda itong provisional approval na to Dapat bago ka mag-approve, kilatisin muna kung totoo talagang ganon ang generation charge. Si Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa interview ng RMN. Sugatan naman mga kasama 5 police officers ni Presidential Advisor na Peace Process Secretary Teresita Deles matapos masabugan na improvised explosive device ang nasakyan sa may bayan ng Kuwag, Surigao del Norte. Nabatid na galing sa inaugurasyon ng Farm to Market Road Project sa may barangay Dugsangan nang masabugan sa boundary ng barangay Paypay. Ayon sa tagapagsalita ng Surigao del Norte Police Office si Senior Inspector Lisa Montenegro, kasama nila ang mga biktima kung saan naatasan nga mga ito na magbantay at dumalo sa nasabing event. Napag-alaman sina Deles at ang kanyang entourage na binubuo na ilang top government officials ay nasa 3 kilometro ang layo mula sa lugar na pinangyarihan. Mabuti na lamang anya at minor injuries lamang ang tinamo ng mga biktima. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung anong grupo nasa likod ng pambabomba. 12 pang bangkay mula sa Tacloban City ang na-recover. Kaya umabot na sa 6,000 at 6,900
ang mga namatay sa bagyong Yolanda. Sa tala ng NDRRMC, 2,454 na mga bangkay mula sa Tacloban City ang hindi pa rin nakikilala. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nagbabago ang bilang ng mga nawawala na nasa 1,179. Nasa 35.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala ng bagyo sa infrastruktura at agrikultura. Tuloy-tuloy pa rin ang rehabilitation operation sa mga silanantang lugar habang hindi naman tumitigil ang relief efforts sa mga pamilyang wala pang kakayanan. Umpisa na ngayong linggo ng gobyerno ang pamamahagi ng financial assistance para sa mga pamilya at biktima po ng bagyong Yolanda. Ayon kay Office of Civil Defense Region 8 Acting Director o Regional Director Ray Goson, mamimigay ng 10,000 pesos ang NDRRMC sa mga pamilyang namatayan, habang 5,000 pesos naman para sa mga nasugatan. Ani dapat may pag-ugnayan ng mga dependents o legal claimants sa kanilang lokal na social welfare office para sa pagpaproseso ng kanilang claims. Kabilang ani sa mga kinakailangang dokumento para sa mga namatayan ng mag-anak ay live birth certificate at report mula sa Local Disaster Risk Reduction Management Council. Sa kabilahon ng pagkamatay ng high school student na sumabak sa athletic meet ng Department of Education sa Zambales, ay tuloy pa rin ang pagsali ng kagawaran sa mga international competitions. Ang Deputy Assistant Secretary Tonisito Umali, sa regional level lamang nila tinanggal ang larong boxing pero hindi nila ito aalisin sa palarong pambansa. Paliwanag pa ni Umali ang kanselasyon ng boxing at iba pang contact sports ay nakadepende ho yan pa sa desisyon ng regional officers ng kagawaran. Hanya kapag nagdesisyon naman ng regional officers na wag magsagawa ng contact sports sa kanilang regional meet, ay susuportahan nila ito. Bilang sa tinatawag na contact sports ay ang taekwondo, wushu, wrestling at arnis. Reports muna tayo. Ang Senado nagpadala po na imbitasyon sa hearing sa power rate crisis. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Sabi na pagbinigay sa sagawa ng Senate Committee on Energy ukol sa power rate increase sa Miyerkules. Sa katunayan, pinadalhan na ng imbitasyon ang papaharapin ni Committee Chairman Senator Sergio Osmeña, dito si Energy Regulatory Commission Chairman Zenaida Ducot. Si Ducot ay hihinga ng paliwanag ng komite kung bakit mabilis na inaprubahan ang pagtataas ng singil ng Meralco na aabot ng mahigit 4 na piso kilowatt-hour. Maliban kay Ducot, pinadalhan na rin ang imbitasyon ng Committee on Energy si Energy Secretary Jericho Petilla, ang pangasiwaan ng Meralco, Wholesale Electricity Spot Market o WESM, Power Sector Assets Liabilities and Management o PSAM Corporation at pangasiwaan ng planta ng mga kuryente. Ayon kay Senator Osmeña, target alamin ng Senado kung makatwiran ang power rate increase at kung ang naturang pagtataas ba ay resulta ng umunay sabwata ng mga industry players at nangangasiwa sa Malampaya Power Plant. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, RMN. Radyo mo nationwide. Mga mambabatas pinaghihinay-hinay sa pagpetisyon sa power rate hike sa korte. Sama natin sa Balita Live si Conde Bata. RMN Report. Pinaghihinay-hinay ni Energy Committee Chairman Reynaldo Umali ang mga kasamaang mambabatas sa planong pagpetisyon na ipa-temporary restraining order o TRO ang power rate hike ng Meralco. Ayon kay Umali, baka lalo lamang ikasama ito ang nasabing lagay ng power industry ng bansa. Kung ipapa-TRO ang power rate hike ay walang may pambabayad ang Meralco sa kinontrata nitong supply ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Kung hindi mababayaran ng mga power generating companies ay malaki ang tsansang hindi mag-deliver ng supply ng kuryente na makakasama rin sa bansa. Sa halip ay tinahanap dito ng paraan ang gobyerno at ang mga generating companies kung paano makakagaan ang kinukonsumong kuryente ng publiko. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, at RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kalmado na po mga kasamang kasunduan sa pagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng 7th Infantry Division ng Philippine Army para sa pagtatayo ng tilapia farm sa loob ng Fort Magsaysay. Ayon kay Regional Director Remedio Song Tangco ng BIFAR, layunin ng project na maging self-sufficient, produktibo at madadagdagan ang pangkabuhayan ng mga sundalo at pamilya nila na nasa kampo. Ang sa nasabing tilapia farm na itatayo sa Pahingahan Dam ay gagamitan ng floating bamboo net cage. Tulong para sa maparami ang anihing tilapia at hindi gaano mapektuhan ng bagyo. RMN News Abroad.
Meron ng bagong Pangulo ang Chile sa katauhan ni Michelle Bachelet. Kaugnay na ang tiniyak ni Bachelet na magpapatupad siya ng malaking reforma sa pamahalaan. Matapos ang matagumpay na halalan sa kanilang bansa, magsisimula ang termino ni Bachelet sa susunod na taon, matatapos naman ito sa 2018. Target naman ni Bachelet ang pagbabago sa edukasyon at corporate taxes ng kanilang pamahalaan. Live na live mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Lunes ng tanghali ngayon, December 16 na tayo, 2013. Alright, paunoorin na ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali. Pwede yan sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. 9 days na lang bago ang Pasko. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Sa takalas 12, 18 na. That portion was brought to you by